panood later on. Okay, manalangin po muna tayo at salamat po sa pag-join sa Bible study ngayong araw po na ito, on Zoom. Okay, manalangin po tayo lahat. Diyos naming Ama sa langit, salamat po sa pagtitipon po ninyo sa amin sa araw na ito, kahit po sa Pilipinas at especially sa Germany, napakaaga pa po. Salamat po Panginoon at nagising po kami na at nagmulat ang aming mga mata na kayo po ang aming pinapanalanginan at ang inyong salita po ang aming pag-aaralan. Ah, ang pag-aaral po namin sa ngayon ay tukol po sa susunod na pagdating po ng aming Panginoong Kristo. At nawa Panginoon, maging handa po kami sa pagdating na ito dahil sinasabi po ng Biblia, hindi po namin malalaman kung kailan, kung anong oras, anong petsa darating po ang aming Panginoon. Pero kailangan po kami laging handa dahil siya po ay darating po na bilang parang isang magnanakaw, Panginoon. So, Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pag-aaralan sa araw na ito kung paano po namin maipapamuhay ang nalalapit na pagdating po ng Panginoon. Salamat po sa mga dumalo po sa Bible study na ito at sa mga makikinig po sa aming recording ng Bible study na ito. Nawa lahat ng tao ay hindi lang po magkaroon ng inspiration at encouragement, kundi ma-challenge din po ang bawat isa sa amin na gawin po ang nararapat para po kami maging tunay na handa sa pagdating po ni Kristo. Ito ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so kung meron po kayong mga Biblia, pwede po ninyong buksan sa Mateo or Matthew 24 verses 1 to 8. Okay? Babasahin ko rin po ito sa Tagalog, pero kung meron kayong mga Biblia, sundan po ninyo ang ating pag-aaral. Okay? So, pag-aaralan po natin simula po ngayon at sa mga susunod na ating pag-aaral ng Bible sa Bible study, ang pagdating po ni Kristo. Okay? So, ngayong araw po nito, ang tanong ko po pa sa bawat isa, handa po ba tayo sa pagbabalik po ni Kristo, yung kanyang second coming? Okay? So, pag-aaralan po natin yung first 8 verses ng Matthew 24. Ito pong dalawang chapters ng Matthew, yung 24 and 25. Ito po ay patungkol po sa nalalapit na pagdating po ni Kristo for the second time. At kung nabasa niyo na po ito, it talks about the tribulation period. Ano po yung mga mangyayari during the tribulation period. Okay? So ito po sa first 8 verses, titingnan po natin ano yung mga senyales na si Kristo po ay darating at nalalapit na ang pagtatapos ng mundong ito. Okay? So ang pangunahin po nating kaisipan sa araw na ito, dito po sa ating babasahin ay Jesus foretells the destruction of the temple and the signs of the end times, calling believers to vigilance and readiness. Okay? So, mababasa po natin dito, magiging sentro po ng pag-uusapan ni Kristo at ng kanyang mga alagad o mga tagasunod, yung templo po sa Jerusalem. Dito po sa panahon na ito ni Kristo at ng mga disciples, yung templo po ay nakatayo pa, no? But later on, ito po ay masisira at susunugin nga po talaga ng mga Roman soldiers at pagbibintangan po nila ang mga Hudyo na sila po ang culprit, sila po ang dahilan kaya po nasunog yung templo. Okay? Pero at this point in time, yung templo po ay talagang nakatayo pa at napaka-glorious po, napakaganda po. Kaya makita po natin dito, emphasize po ng mga disciples yung kagandahan po o yung beauty ng temple. Okay? At dito po pag-aaralan din po natin yung signs of the end times. Pag sinabi po natin end times, yung mga huling araw, ang huling araw po talaga sa Biblia nagsimula po nung Acts chapter 2. Okay? Mula nung si Kristo po ay pumunta po sa langit at naluklok sa kanang kamay ng Panginoong Diyos. Okay? Doon po nagsimula yon ang last days o end times. Pero dito po, pag-aaralan natin, ano ba yung mga senyales, ano yung mga palatandaan na si Kristo po ay malapit nang dumating. Okay? Pero hindi po natin dapat kalimutan kung anong dahilan kung bakit dapat natin pag-aralan
yung mga senyales ng pagdating po ni Kristo. At yun po ay maging vigilant po tayo, maging alerto, gising, mulat po ang ating mga isipan at ang ating mga mata at handa po tayo sa kanyang pagdating. So pag-aaralan po natin paano po tayo magiging handa, paano natin mapapanatiling gising ang ating puso't isipan upang tayo po ay maging handa sa pagdating po ni Kristo. Okay? So unang-una makita po natin yung destruction of the temple. Ito po yung unang palatandaan, okay, ng pagdating po ni Kristo. Okay? At dito po yung nagsimula pa sa panahon po niya. Okay? Sabi po sa verses 1 and 2, binabasa ko po sa Tagalog Bible, lumabas si Jesus sa templo at paalis na, nang lumapit sa kanya ang mga alagad niya, ito po yung mga disciples, upang ipakita sa kanya ang mga gusali ng templo. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So, kita po natin dito, pinredict po ng ating Panginoon ang total destruction po ng templo. Sabi po niya kasi, walang matitira ni isang bato na nasa ibabaw ng ibang bato. Ibig sabihin talagang totally destroyed ang templo. Nung tandaan po natin, ang templo po ay simbolo po ng presensya ng Panginoong Diyos para sa mga Hudyo. Kaya lang ang nangyari po, especially sa Old Testament, naging idolo po nila yung templo mismo, yung building. Pero hindi po nila nakuha yung kahulugan ng templo. Ang templo po ay hindi lang po yung gusali, kundi yung presensya ng Panginoon. Pero binigyan po nila masyadong focus yung templo mismo at minahal nila mismo yung building. Okay? Kaya dito po, pinapredict po ng Panginoon na masisira po ito. At natupad po yun. Noong AD 70, sabi ko nga po kanina, sinunog po ito ng mga Roman soldiers at pinagbintangan nila ang mga Hudyo. At mula noon, mula AD 70 hanggang sa ngayon po, sa panong ito, wala pong templo. Actually, yung templo po, yung kinaluluguran po ng templo dati, ngayon po, ay kinalalagyan ng moske ng mga Muslim. At alam po natin sa pagdating po ni Kristo after the tribulation period, magkakaroon po ng pangatlong templo. Yung pangatlong templo po na yon ay, sabi po ng mga scholars, maaring katabi po ng moske o yung moske mismo ay masisira. So, doon po din sa lugar na iyon na kung saan nakatayo po yung moske ng mga Muslim, itatayo din po yung pangatlong templo ng Israel. Okay? So ano pong itinuturo nito sa atin, no? Sinabi po ni Jesus na walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. So ito tinuturo po sa atin na earthly structures cannot last forever. So itong mga gusali, no, yung mga building na nakikita po natin, hindi lang po yung mga gusali, kundi yung mga possessions po natin, no, yung mga material possessions po natin. Hindi po yun magtatagal ng habang buhay. Alam po natin, kahit yung mga gamit po natin, no, yung mga bahay, mga kotse, mga iba-ibang ari-arian natin, after many, many years, ano po nakikita natin? Nagkakaroon ng rust. Okay, iba nananakaw. Yung iba naman ay nasisira at papalitan natin ng bago. So, nothing lasts forever. Okay? Yun pong kahulugan po ng ating Panginoong Hesus dito. So, pag tayo pinag-aral ng Biblia, hindi lang po enough na malaman natin kung yung kahulugan ng mga verses na pinag-aaral natin, kundi kailangan tanongin po natin. So ngayon, alam ko na itong bagay na ito tungkol kay Kristo, tungkol sa Biblia. So, anong kahulugan nito para sa akin? Paano ito mapapamuhay? Okay? So tayo bilang mga Kristiyano, kailangan alam natin kung bakit nandito yung mga impormasyon na ito at may dahilan kung bakit tayo po ay binigyan ng ganitong mga passages sa Bible. So kailangan po alam natin kung paano natin may papamuhay. So ito po, ano pong kahulugan para sa atin ng mga modern day Christians. Okay? So una-una, pinapasabi po sa atin ng Panginoon dito, do not trust in earthly systems. So
Anumang mga bagay na makamundo, yung mga nakikita natin, nahahawakan po natin, nararamdaman po natin, yan ang mga earthly systems po yan. Hindi natin dapat pagkatiwalaan. Ibig sabihin, hindi po dapat yun ang focus natin. Hindi po dapat yun ang hindi po dapat doon nakabase ang ating mga pananampalataya. Dahil alam po natin, ang mga bagay na ito ay masisira at hindi po yan tatagal. Okay? Hindi po talaga tatagal yan. So anong dapat po natin gawin kung di tayo dapat magtiwala sa mga earthly system? Mag-invest po tayo sa eternal kingdom. Okay? Yung mga bagay na alam natin na may bunga na espiritual, like pag-ibig, kapayapaan, yung pagpapalaganap ng mabuting balita ni Kristo. Dahil alam po natin kung marami po tayong mahihikayat na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, maganda pong bunga yon. Spiritual fruit po yon. At yun po ay everlasting. Okay? Forever and ever po yun. Dahil ang kaligtasan po ng tao ang pinaka-importanting dapat po nating malaman. Kaya nga po tayo ay nag-aaral ng Biblia, hindi lang po para sa pansariling kaalaman, kundi para magkaroon tayo ng kaalaman na pwede natin pong i-transfer din sa ibang tao, especially yung wala pa pong Kristo sa kanilang buhay. So, invest in the eternal kingdom. Minsan po, hindi natin nagagawa yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Maaring tayo po nasa mga lokal na iglesia natin, nagdo-donate tayo ng money para sa mga misyonero. Okay? At yung mga misyonero po na yon ang nagpapalaganap ng mabuting balita. So in that way po, nag-i-invest din po tayo. So maaari mag-support din po tayo sa mga charitable organizations na Christian in origin. At sila po ay nagpapadala rin po ng mga tulong sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Okay? So ganun po, marami po tayong means and methods para po mag-invest sa eternal kingdom po ng ating Panginoon. At yun po ang dapat nating focus. Doon po tayo maghahanda sa pagdating po ng ating Panginoon. Pangatlo, tayo po personally, build our faith on Christ and not monuments. Okay? So Kristo lang po ang ating titingnan. Sabi nga po ng Hebreo 12:2, sabi niyan, look or fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So look unto Him. Ibig sabihin, siya lang po tunay natin pagkakatiwalaan. It doesn't mean po na hindi natin pagkakatiwalaan ng ibang tao. Dahil importante rin po, especially mga family members natin. Pero ang number one na ating dapat bibigyan ng trust ay ang Panginoong Hesus. Kahit hindi po natin siya nakikita, dahil alam po natin ang kanyang mga pangako, ang kanyang sinasabi sa salita ng Diyos ay lagi pong tama. Hindi po siya nagkakamali. So instead of mga monuments, yung mga physical na mga gusali, mga bagay, bigyan natin ng mataas na pagtitiwala ang ating Panginoong Hesus. That's one way na mapapakita natin na hindi tayo materialistic at hindi po tayo earthly minded, kundi heavenly minded po tayo bilang mga Kristiyano. Pangalawa po, sa verses 3 to 7, makita po natin yung mga signs of the end times. So dito po isa-isa sinabi po ng Panginoon, no? Sabi po niya, samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. So, they were asking, no, kailan pa yung pagdating mo, Panginoon? Kailan yung katapusan ng panahon? So, related po yung katapusan ng panahon, yung end time, sa yung second coming of Jesus Christ. Related po yun. At dito po, tinatanong nila, ano ba yung mga senyales? Ano yung mga events na mangyayari sa buong mundo? So sabi po niya, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man. Okay? Do not be deceived. Okay? Papaliwanag po mabuti yan mamaya. Number 5, verse 5, sabi po, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Okay? So tanda po niyo yung word na sinabi dito, no? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Okay? Kasi po yung word na deceive or deception sa Bible, that means to lead people astray, to lead people away from truth, and to lead people to error.
See? So, ganun po ang ibig sabihin ng deception, no? So, yung mga taong nanloloko, ganun po. Yun na po ang purpose nila at yun po ang ginagawa nila. Nilalayo po ang mga tao sa katotohanan at dinadala po sila sa kamalian. Ganun po ang deception. Okay? So sabi ng verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangan mangyari ito subalit hindi pa ito ang wakas. So sabi po niya, kung may mga wars and rumors of wars, talagang darating po yan. Expected na po yan. Sinabi po ng Biblia. Hindi po tayo dapat magpanik. Sabi po ng Panginoon, huwag kayong mangamba. Do not be troubled. Huwag kayong mangamba dahil ito ay parte po ng plano ng Panginoon Diyos. Sabi niya, sapagkat kailangan. Okay? It must happen. Ibig sabihin, kasama po yan sa plano ng Diyos. Huwag tayong mangamba, huwag tayong magpanik. Kahit na alam natin na maraming nangyayaring mga bagay na ganito sa ngayon, alam natin na sinabi po yan sa Biblia. So, hindi po tayo dapat maging ma-shock o ma-surprise dahil yan po ay itinakda po ng Panginoon. Sabi po niya, hindi pa ito ang wakas. Dahil ang talagang wakas po talaga, siyempre po, yung sa end of tribulation period, yung pagdating po ni Kristo. Doon po ang talagang matindi. Magkakaroon po ng tinatawag na Battle of Armageddon. Okay? So verse 7, sabi po, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. So ngayon nangyayari na po yan, no? Unti-unti. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. So ano pa yung mga signs? Una-una, false Christ. Marami magsasabi na ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. Okay? So yung mga false Christ po, ito yung mga tao na sinasabi nila, katulad sa Israel, I think pinag-usapan natin to 1 year or 2 years ago. Si Brother Pio, I think ang nagsabi sa atin na sa Israel, merong young rabbi na parang tinuturing na Messiah po. Wala na po akong balita kung siya pa rin po ang tinuturing na Messiah. So yun, false Christ po yun. Okay? Marami po mga false Christ ngayon, mga preachers na nagsasabi na tumingin kayo sa akin, magtiwala lang kayo sa akin at maliligtas kayo. Okay? Iba pa po ito sa Antichrist kasi po yung Antichrist talagang siya yung the Antichrist na makakita po sa tribulation period. Pero itong false Christ, sila yung mga maliliit lang po na nagdi-deceive o nanloloko ng mga tao. Okay? So mag-ingat po tayo, sabi po ng Panginoong Hesus. Lalo-lalo na po ngayon, marami po mga false preachers. Maaring napakaganda nila magsalita, no? Charismatic po sila. Maganda ang personality nila, very charming. At maraming tao minsan ang pupunta sa kanila. Popular na popular sila, pero yung pala, ang tinuturo nila ay nanlilin lang po sila, nanloloko ng tao. So, we need to be very careful para sa mga ganon. Okay? Siyempre po, para po ah, ma mabantayan po natin ating mga puso sa mga deceptions na ganon, sa mga false Christ, false preachers, kailangan po nakatutok tayo sa Biblia. Dahil kung meron po sila tinuturo na hindi po akma sa tinuturo po ng Bible, then alam po natin na mali po yon at sila po ay false preachers or false Christ. Pangalawa po, pinag-usapan natin na yung wars and rumors of wars. Okay? And then, pangatlo, sinabi po dito yung mga taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. So, itong mga famines and earthquakes po na to, hindi lang po isolated places, kundi almost global. Pag nagsimula po yung mga ganon, mga senyalis na ganito, dun po, malapit na po dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang sabi po niya. Sabi po ng Panginoon, hindi pa ito ang wakas. Kaya nga po sasabihin niya sa verse 8, no? Pero nilagay ko na po dito, yung beginning of sorrows. Okay? Pag-usapan pa po natin ito sa verse 8. So, it's only the start. Sabi po niya, hindi pa itong wakas, sabi niya. Yung false Christ, wars, rumors of wars, and then famines and earthquakes, simula pa lang po yan. Sabi po niya. So, yan parang yan, no, mga birth pains, no? Mamaya pag-usapan po natin sa verse 8. So, paano po natin i-approach kung meron po tayong mga signs of the end times, which
most are nandito na po, no? False Christ, wars, famines, and earthquakes. Although hindi pa po talaga global at hindi pa intense. Pero at this point in time, kailangan maging handa na tayo. So, paano po natin ito paghahandaan? Pangalawa, kailangan po spiritually grounded po tayo. Sabi ko nga, kailangan nakatutok tayo sa Biblia. Hindi lang po para magkaroon ng kaalaman, kundi para po magkaroon tayo ng discernment, no? Ng pagkaunawa. Ano ba yung katotohanan? Ano ba yung kamalian? Kung hindi po tayo spiritually grounded, especially kung hindi tayo nag-aaral ng ating Biblia. Tandaan niyo, sinabi ko, nag-aaral. Hindi lang po pagbabasa. Kasi malaki po ang difference ng pagbabasa at ng pag-aaral. Kasi pag nagbabasa ka, hindi mo masyadong inuunawa eh. Pero pag nag-aaral ka, inuunawa mo, talagang hinihimay-himay mo. Ganun po dapat ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hinihimay-himay talaga. Okay? So remain spiritually grounded. And of course, para po tayo spiritually grounded, kailangan meron po tayong fellowship with other Christians para po tayo magkaroon ng Bible study, ng mga discussion, encouragement, prayer time, katulad po ng ginagawa natin ngayon sa Zoom. Pero minsan po hindi enough yan. Kung meron pa kayong ina-attend na local church, maganda po, maggrupo kayo. At very common na po yan ngayon sa buong mundo, yung mga tinatawag na small groups. O minsan tawag dyan, D groups, disciple groups, o kaya life groups. Kailangan meron po tayong mga consistent at regular na meeting with other Christians of the same teaching, of course, para po ano tayo, magtulong-tulong na magpatibay ng ating pananampalataya. Napaka-importante po yan. Pangalawa po, avoid deception and fear. Okay? Huwag po tayo mangamba, huwag matakot, huwag po tayo magpaloko. At syempre po, kung tayo spiritually grounded, may iwasan po natin na maloko ng ibang tao. At maiwasan din po natin yung matinding pagkatakot. Okay? Alam ko, diyan po sa Pilipinas, may balita ko na sometime few weeks ago, nagkakaroon ng mga panic buying. Okay? Dahil sa sobrang taas ng gasolina, dahil po sa nangyayaring war sa Middle East. Hindi po tayo dapat ganun bilang mga Kristiyano. Dahil alam po natin na ang Panginoon po ang magpo-provide sa ating mga pangangailangan. At siya po magtuturo sa atin kung paano po tayo patuloy na magkaroon ng provision sa ating mga needs. Okay? Pangatlo, stand firm in Scripture and in your faith. Stand firm. Talagang matatag po tayo. Di po niyo alam to, na dito po sa aming lugar sa Canada po, na ipasa na po yung tinatawag na Bill C9. Itong Bill C9 na to is about hate speech. Dati po, yung may mga bill or law, bago po tong bill na to, C9, na yung hate speech about other races, about culture. So okay lang po yon. Ngayon po yung sa hate speech na ito na dinagdag po nila, maaaring masama na po yung religious freedom. So kung ako po, nagtuturo ako from the Bible at for example, nabanggit ko yung tukol sa uh, homosexuality, about transgenderism na ayon ng Panginoon at sinasabi po ng Biblia, there's only two genders and two sexes, male and female. At yung mga tao po, pwede po akong kasuhan ng hate speech, especially kung sila po ay kasama doon sa grupo na iyon, doon sa ganong kultura or society. So, yun po ay kasama doon as hate speech. Before, hindi po. So, nakita po natin, nagsisimula na po talaga na itong mundong na ito ay talagang totally nagte-turn against na sa Kristyanismo. Against Kristyanismo lang po, no? Kasi ibang religion, okay pa sa kanila. Kasi ibang religion, o ano yun eh, nagko-compromise sa kanila. Pero tayo po, sa Kristyanismo, hindi po tayo nagko-compromise. Yung pong point dito, stand firm. Kahit na ano pong mangyari, patuloy pa to tayo sa ating pananambahan kay Kristo. At kung tayo po ay gagawa ng masama o may ibang gagawin sa atin dahil gumagawa tayo ng tama, then so be it. Dahil ang Panginoon po ang magdidepende sa atin. At kung di man tayo maprotektahan, then mabuti. Diretso na tayo sa langit. Kasama po na ating Panginoong Yesus. So stand firm. Napaka-importante po to stand firm. Dahil hindi po tayo mga duwag na Kristiyano. Dapat matapang po tayo. Matapang because we have Jesus Christ on our side.
So pangatlo po, sa verse 8, yung call for vigilance. So ito po ang pinaka parang climax ng ating study po ngayon. Ano pong gagawin natin? Knowing all these things, yung mga signs of the end times. Ano pong dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? So dito po, sabi po ni Panginoong Hesus, verse 8, ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. This is the beginning of all sorrows. Yung the word sorrow po dito, na sinabi po ng ating Panginoon o yung beginning of sorrows, it talks about yung mga labor pain, no? Yung mga nanay po sa ating grupo, sa mga manonood sa atin sa recording nito, alam po ninyo, no, pagka meron kayong mga labor pain at alam nyo na manganganak na kayo, lalabas na yung anak po ninyo sa mundong ito, tumitindi po yung intensity ng pain, no? Nagiging madalas at regular. Pero sa simula, hindi masyadong regular, irregular po siya, tapos hindi masyadong masakit. Pero alam niyo, pag tumitindi ang sakit, nagiging more frequent yung pagsakit, then alam po ninyo, lalabas na po yung anak nyo. Ganun po, yung sinasabi po ni Kristo. Yung wars and rumors of wars, yung mga deception, false Christ, yun po ay beginning of sorrows. Or in our modern contemporary language, yun ang tinatawag ko na early warning signs. So, kumbaga sa ano, binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon na maganda para sa kanyang pagdating. So, ano ibig sabihin nito? Bakit tayo binibigyan ng early warning signs? For example, kung natandaan nyo, no, sa mga, pag nagda-travel po tayo, nagda-drive tayo, minsan may mga signs tayo nakikita na one lane lamang, o kaya minsan, malayo pa tayo, siguro mga 1 kilometer malayo pa dun sa dapat natin puntahan. May mga sign doon na ano, detour, detour. Okay? May mga warning signs. Bakit? Kasi yung mga sign na yun, nagsasabi sa atin na hindi tayo dapat tumuli pa dun sa daan na yun dahil hindi maganda ang kalalabasan ng ating pagdadrive papunta po sa lugar na yon. So, sa atin po, yung mga early warning signs is a call naman to spiritual readiness. Maging handa po tayo spiritually bilang mga Kristiyano. At tulad sabi ko po kanina, magbasa po tayo ng Biblia, patuloy po tayo mag-aral ng Biblia, mag-fellowship po tayo, at talagang manalangin po tayo ng puspusan, at gawin po natin yung mga sinasabi po ng salita ng Diyos na dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Ipakita po natin ang pag-ibig ni Kristo sa mga kapwa nating tao. Dahil yun po ang point po ng pagdating ni Kristo. Pagdating po niya, siya po ay darating bilang judge. So, bago siya dumating, naisa na natin na marami pong mga tao ang magkakaroon ng personal relationship kay Kristo by grace through faith. Okay? So, ano po natin, paano po natin mapapamuhay itong ating, itong beginning of sorrows, itong mga labor pain? Si cultivate prayer life. So, pag pananalangin, napaka-importante po. Kailangan maging puspusan tayo sa pananalangin. Tandaan po niyo siguro yung tatlong inner circle po ni Jesus nung mananalangin po siya sa Garden of Gethsemane. Sabi po niya doon kay Peter, James, and John, stay here, watch, and pray. Okay? Ilang beses po niya sinabi yun. Watch and pray. So, ang prayer napaka-importante po. Hindi, tandaan po natin, ang prayer hindi lang po yung paghingi ng tulong sa Panginoon, kundi pakikipag-usap po yun sa ating Panginoon. Through prayer, together with studying God's Word, napaka-powerful po niyan, yung dalawang tool po na ito, the Word of God and prayer. Kasi through the Word of God, nangungusap po ang ating Panginoon sa atin. And through prayer, nangungusap din po siya at tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos. So prayer and the Word of God are so important. Ito po yung two important disciplines po natin bilang mga Kristiyano. And pagkatapos, siyempre hindi enough po na manalangin lang tayo at magbasa po ng Biblia at wala na tayong gawin. Gusto po ng Panginoon, we serve faithfully. Kung ano po yung mga talento na binigay po sa inyo ng Panginoon, gamitin po niyo yan sa lokal na iglesia po ninyo. Gamitin po niya sa inyong community. Kung ano po yung talento na binigay sa inyo ng Panginoon. Para po marami pa pong tao ang makakilala sa ating Panginoon.
serve Him faithfully. Maging consistent po tayo, maging regular, at maging committed po tayo sa pagsisilbi po sa ating Panginoon. Katulad sabi ko po kanina, marami pong avenues of serving the Lord. Especially kung tayo po ay nasa isang lokal na iglesia, marami pong magagawa natin. Okay? Dito po sa amin, sa church po namin, dito sa Canada, sa mga miyembro namin sa church, may mga worship leader o song leader. Meron pong yung mga babae, sila po nag-aano sa mga pagkain. Meron pong isang kasama namin na puti na siya po lagi nagdadala ng sandwiches every Sunday. So, marami po. Iba naman, ginagawa po nila, sila nagse-set up ng mga chairs, ng sound system. Yung ibang grupo naman, sila nagtatabi, nagpo-put away na lahat ng gamit. So marami po mga maliliit na bagay. At yung mga bagay na yon, kung tayo po ay tulong-tulong, magiging maganda po ang bunga. At of course, ang ultimate point po natin na yon, hindi lang po yung mga bagay na yun, kundi through the church, mapalaganap po natin ang mabuting balita ni Kristo. Yun po napaka-importanting responsibilidad po natin bilang mga followers po niya or disciples. Okay? So, ito po yung natutuhan natin no, sa 8 verses. Earthly things pass away. Okay, tandaan po natin yan. At alam po natin yan. Pag tayo po ay namatay, binawian ng buhay, hindi po natin madadala yung mga earthly things po natin. Katulad ng sinasabi ko po, na lagi ko pong joke pagka nagpipreach ako about this thing. Sabi ko, wala kayong nakikita sa taong patay na nasa kabaong at sa likod ng karo niya, ng funeral car, ay may malaking U-hole na kasama niya sa kanyang libingan. Dahil hindi po pwede yun. Hindi niya madadala sa kabilang buhay, whether sa langit po yan o sa impyerno, ang kanyang mga ari-arian. Wala tayong dadalin. Okay? Naked we came to this earth, naked will be going back wherever we go. Okay? Heaven man or hell. Okay. Secondly, we also learned God's kingdom is eternal. Yung pong dapat nating uh, pagtuunan ng pansin, yung kaharian po ng Diyos, pag-ibig, kaligayahan, kapayapaan, patience, no? Goodness, yung mga bagay na yun, mga intangible po ba, mga hindi konkreto, hindi mo nakikita, pero nagmamatter po yun sa Panginoon. Yun po ang ating dapat pagtuunan ng pansin. And pangatlo, pinag-aralan po natin, watch and be ready for Christ's return. So watch means bukas po ang mata natin, di tayo tutulog-tulog. Okay? Spiritually. Kasi maaaring gising nga tayo physically pero wala naman tayo ginagawa in terms of spiritual things. So, ngayon po, lalo na more than ever, kailangan pagtuunan po natin ng pansin ang ating spiritual na mga buhay. Meron po ba tayong ginagawa para po tayo lumago sa ating pananampalataya o nagkakamalang tayo ng limpak-limpak na salapi? Hindi naman po masama magkaroon ng maraming salapi pero kung yun po ang ating idolo, hindi na po tama iyon. Kailangan po pagtuunan po natin ang ating buhay na espiritual. Manalangin po tayo, mag-aral ng salita ng Diyos, tumulong sa ibang tao hanggat sa makakaya po natin. At ang point po ng lahat ng ginagawa niyan ay upang maituro natin sa ating mga kapwa-tao, especially yung mga taong ligaw pa sa landas, wala pa sa direksyon ni Kristo, na maituro natin sa kanila na si Jesus ay ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan lamang niya. Ganun na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa buong mundo, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung sino man ang manampalataya, ibig sabihin po, mag-commit, maniwala sa kanya lamang at wala ng iba, ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit kailangan nating kaligtasan? Kasi lahat po tayo makasalanan. All have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Hindi po tayo pwedeng mapunta sa langit sa pamamagitan ng ating human effort, ng ating mabuting gawa. Si Kristo lamang makapagbadala po sa atin sa langit. Naalala po ba ninyo yung dalawang magnanakaw at nasa krus kasama po ni Kristo? Si Kristo po ay nasa gitna, nasa middle cross.
Yung dalawang magnanakaw na yon, unang-una, nilalait-lait nila si Kristo. O ikaw pala anak ng Diyos, bakit di mo tawagin na lahat ng mga anghel para iligtas ka? Anak ka ng Diyos, hindi mo maligtas ang sarili mo? Pero yung isang magnanakaw, after that, mga panlalait po niya, sabi po niya doon sa Panginoon, Lord, remember me when you are in paradise. Yun po sinabi lang niya. Yun po, nakita natin yung pananampalataya po niya kay Kristo. Kaya sabi po ni Kristo sa kanya, today you will be with me in paradise. See? Si Kristo po nagsabi sa kanya na, ikaw maliligtas ka, makakasama mo ko sa aking kaharian. So, itong magnanako po nito, no? Nakasama po ni Kristo sa paradise, sa heaven po. Hindi po siya nagpabaptize. Wala siyang ginawang mabuti, kundi magtiwala kay Kristo. Hindi siya na, hindi man siya naka-attend sa church. Di po ba? Dahil nasa krus siya. Namatay rin po siya. Kasabay po ni Kristo. So, sa langit, Lord willing, makikita din po natin siya. Meron nga po isang storya na narinig ko from one of the preachers. Actually, sinend ko yun sa group chat natin. Sabi po nung isang preacher, sabi ng isang preacher dito na nagtataka nga siya yung itong magnanakaw na ito napunta sa heaven. No? Parang fictional story po ito. Itong magnanakaw ito napunta sa heaven at tinanong po siya ng mga anghel doon. Bakit ka narito? Paano ka napunta dito? So sinabi ng anghel, siguro napunta ka dito dahil sa marami kang alam ano, no? O kaya marami kang mabubuting gawa. Sabi niya, wala akong ginawang mabuting gawa kasi namatay na ako sa krus eh. Wala rin ako masyadong kaalaman. Hindi ko nga alam ano ba yung justification na sinasabi sa Bible. So bakit ka nandito? So sabi po niya, hindi ko alam. Alam ko nandito lang ako dahil kay Kristo. Siya pong dahilan kaya ako nandito sa langit. Ganon din po tayo. Wala tayong pwedeng maipagmalaki sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, o napunta ako sa langit dahil marami akong ginawang mabuti. Napunta ako sa langit dahil popular ako. Napunta ako sa langit kasi pastor ako eh. Napunta ako sa langit dahil hindi naman ako kriminal. Hindi po yon. Mapupunta tayo sa langit dahil kay Kristo lamang po. Yun po ang only reason kaya tayo mapupunta sa langit. Si Kristo at si Kristo lamang. Wala na pong ibang dahilan. Sana ganoon din po kayo, yung mga nakikinig sa amin. Si Kristo lamang po ang daan sa langit. Magtiwala po kayo sa Kanya. Tumalikod kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin po niyo sa Kanya, Panginoon, ako'y makasalanan. Tumatalikod ako sa aking kasalanan. Gusto kong maging Panginoon at tagapagligtas kita. Tanggapin mo ako sa iyong kaharian at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ganun lang po. Simple po ang kaligtasan. Wala pong paligoy-ligoy. Hindi po nyo kailangang may formula pa. Sabi po ng Biblia, just call on the name of the Lord and you will be saved. Believe that Jesus Christ died on the cross, was buried, and then He rose from the dead. Yun po lamang ang kailangan. Si Kristo, si Kristo, at si Kristo. Wala na pong iba. So, tayo po, mga Kristiyano, ano pong matutuhan po natin dito? Ano po ang challenge po ng ating Panginoon? We must live with eternal perspective. Ang ating dapat isipin araw-araw, especially sa panahong ito, ano po yung mga bagay na eternal, yung mga panghabang buhay. Hindi lang yung mga pansamantala lamang. Dahil yung pansamantala, sabi ko nga kanina at sabi ng Biblia, mawawala po yan sa isang iglap. Pangalawa, grow spiritually. Pag sumikapan po ninyong lumago kayo sa inyong pananampalataya. Kung meron kayong mga group sa inyong church, mag-join po kayo sa Bible study. Hindi lang po ngayong Bible study natin pagka Saturday morning. During the week, kung meron po kayong mag-join ng Bible study, gawin po ninyo. But of course, huwag niyo kalilimutan yung personal time po ninyo sa Panginoong Jesus. Yan po ay importante. Dahil kung wala pa kayong personal time with Jesus at lagi kayo nagdidepende sa outside na mga Bible study groups, hindi po enough.
ang nutrition po ninyo. Para pong sinabi nyo, oh, kakain na lang ako sa labas lagi, araw-araw. Alam po ninyo, pag kumakain kayo lagi sa labas, lalo ng mga fast food, nowadays, hindi po healthy. Of course, meron po mga bagay naman na may mga restaurant naman na healthy, pero importante po yung day-to-day, moment by moment, and personal time nyo po with the Lord Jesus Christ. Kahit si Jesus po kita po niyo all throughout the Gospels, every day, bago po siya magministeryo sa mga tao, ano pong ginagawa niya? Gumigising po siya na napakaaga, wala pa pong araw na sumisikat. Nananalangin po siya, nakipag-usap na po siya sa Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po tayo. Hindi po tayo Diyos. Hindi tayo anak ng Diyos na katulad ni Kristo. Kailangan po natin ang ating Panginoon. So spend time with the Lord every moment, every day. Dahil kung pag di po kayo kumuha ng nutrition po ninyo sa salita ng Diyos, sabi po ni Kristo, man should not live by bread alone, but by every word that comes out of the Word of God. Ang spiritual nutrition po natin ay ang Bible, ang Word of God. Kung wala po tayong spiritual nutrition, ano pa expect po natin sa ating sarili? Hindi tayo mag-grow spiritually, di po ba? And then pangatlo, katulad ng sinasabi ko, share the gospel boldly. Ipahayag po nyo ang ebanghelyo na si Kristo lamang ang daan patungo sa langit at wala nang iba. Hindi po ang relihiyon, hindi po yung magiging miyembro natin ng isang iglesia, hindi rin po yung pagiging miyembro natin ng isang pamilya na puro Kristiyano. Dahil Christianity or salvation is a personal decision. Hindi po porke ako po ay Kristiyano, yung anak ko maging Kristiyano rin, ang asawa ko Kristiyano na. No. Everyone needs to make a personal decision to trust the Lord and acknowledge their sinfulness. So, pagtatapos po, gusto ko pong tanungin kayo, are you ready for Christ's return? Kung ready na po kayo, then you will produce faith, hope, and love as we await the Lord Jesus Christ. So let us pray. Panginoon, salamat po sa pagtuturo po ninyo sa amin mula sa inyong salita. Nawa, Panginoon, ay sa puso po namin ang aming mga natutuhan. Turuan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na lumago sa aming spiritual na buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, na hindi namin maging idolo ang mga material na mga bagay. Dahil yung mga bagay na ito ay pansamantala lamang. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mag-invest sa mga spiritual na mga bagay sa inyong kingdom, Panginoon, na eternal po at everlasting, Panginoon. Salamat po muli, Panginoon, at sa muling pagkita po namin, tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na maggugol ng panahon na manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, Panginoon, at ipalaganap po ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Ito ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.